Paano nga ba kami nakakaiwas sa masalimuot na camping? Yung walang nagpapatugtog ng malakas na speaker, yung walang nagwawalwal hanggang madaling araw, yung walang pagsisisi na sana nagstay na lang kami sa bahay at natulog. Isa lang naman ang sagot. Raw Spot Camping. Welcome to Laguna. Pupunta kami ng Infanta. Kasama ng mga kaibigan kong mayayaman. Si DC. Alam niyo kung bakit siya si DC? Bakit? Kasi hilig siya sa DC Anyos. 18, 19. Saka si Clyde, sama ulit natin. Tayo nagaya nito eh. Ang malas-malas magaya. Minsan na nga lang kami magpunta dito sa south. Uulanin pa. Galaw mo pa. Parang ano pre, parang yung di bateryang laruan. Nagsimula ang biyahe namin sa Marikina, pero yung sa akin, sa Pangasinan pa. Lagi na lang kasing si Clyde ang dumadayo sa norte kapag bumabiyahe kami. Kaya siya naman ang pinagbigyan ko ngayon. Mula Marikina hanggang Infanta, mga 2 oras ang biyahe. At dahil hapon na kami nakaalis, di may iwasan na inabot na kami ng dilim sa kabundukan. Nung malapit na kami sa target location, nalaglagan pa ako ng mga baong pagkain. Buti na lang may natira pa at nilagay ko na lang sa baon kong emergency backpack. Bukod sa camping, pwede rin sa ano to, no? Sa pag nag-travel. Oo. Para pag nag-ikot-ikot ka, halimbawa sa Baguio, wala nga namang dali mo lahat ng gamit mo. Iwan mo na lang gamit mo sa hotel, tapos dito na lang lagay yung mga essentials mo. Ngayon, since may backpack na ako, dito ko na lang siya kabit. Kung gusto nyo rin yan, lalagay ko sa ano sa pin comment, nandun yung link ng mga gamit natin. Yan, babasagan tayo ng engine dito, pre. Galo ka ba ito, pre? Hindi ko siya matansya, siguro mga more than 1 kilometer. Hindi ko masyado matandaan, sobrang tagal ko kasing last punta dito. Pero hanggang ilog na to? Meron pa tayong lilikuan dito, tapos pababa. Tapos may mga konting bahay-bahay lang doon. Dito na banda yung ilog. Medyo distansya lang doon sa bahay. Yung hahanapin natin, yung access papunta doon sa ilog. Kasi yung napuntahan ko lang na motor, hanggang doon sa may tindahan nila nanay. Oo. Pero sabi niya may daanan daw papuntang ilog. Nakaya ng motor? Kaya ng motor. Hindi ko lang alam kung anong klaseng motor yung sinasabi. Enduro pala. Sana maabutan pa natin gising. Oo nga eh. Pag mga ganitong lugar, alas 5 pa lang, tulog na yung mga tao eh. Pero kasi tindahan sila eh. Pero maraming bahay. Iwahiwalay. Yan. Ito yung isang challenge sa pagka-camping sa isang raw spot. Most of the time, kung hindi man all of the time, challenging ang ruta. Pero sanay na kami at ganito ang mas gusto namin. Ang maganda kasi sa ganito, kaunti lang ang mga wala sa katinuan na kagaya namin na nagtsatsaga sa ganitong daan. Lalo mga scooter pa ang dala. Kaya naman less chance na merong mga makasabay na kamote campers sa spot. Actually never pa kami naka-experience ng ganun sa raw spot. Kung may makasabay man, kagaya lang din namin, nakatahimikan lang din ang hanap. Kaya happy ang lahat. Napaka-distinct ng tunog ng gubat ng Laguna at Infanta dito sa kabundukan ng Sierra Madre. Nay, thank you po Sige po. Maputik po yung aming sapatos. Salamat. Ito ang pamilya Coronasyon.
Dating nakilala ni Clyde nung mag-solo exploration siya sa Infanta at na-discover ang spot na to. Hindi inaasahan nila nanay ang pagdating namin pero gaya ng mga lokal na nagiging kaibigan namin sa mga adventures, masaya silang nakabalik ulit si Clyde kasama kami. Habang nagkakape, napakwento pa nga si Nanay Minda ng love story nila tatay kung paano sila nagkakilala at nagkapamilya sa liblib na kabundukan ng Infanta. Iniwan na namin ang mga motor kila Nanay Minda. Hinatid kami ng anak niyang si Joker papunta sa spot kung saan kinailangan naming dumaan sa palayan. Meron daw sanang daan na kaya ng motor kaya lang mahina na yung tulay na tatawiran. Kaya mas pinabuti naming maglakad na lang. Video kasi ng video. Cut on 4K. Salamat pre at i-reveal mo yung trap. Tulay dito. Okay, sa gitna pa rin. Sinabi mo. Walk by. Laglag pa ako. Dito na kami mag-i-spot. Hinted kami nung anak ni Nanay Minda. Ang plano ko talaga ay balik tayo sa bushcraft camping. Back to basics camping ba? Old school camping. Kaya lang wala akong masabitan ng hammock. So nag-decide ako na sasama na lang ako sa spot nila. Makikitulog na lang ako sa tent ni Onel. Pero may konti pa rin naman kahit paano tayong mga ginawang bushcraft kuno. Yung pegs, yung ating poste. Tapos syempre magluluto tayo sa apoy, sa siga. Ayan, nagsiga na si Onel sa si Clyde. Minsan-minsan, gagawin natin yung back to basics camping. Salit-salitan sila ng modern camping. Para hindi tayo kinakalawang. Kahit paano may mga natutunan na tayo sa mga pinagkagawa nating bushcraft camping noon eh. Saka masarap din magpagod sa camping minsan. Medyo nanawa ako, sunod-sunod yung camping namin na nagpapahinga lang talaga. Nag-chill lang. Parang naghanap ng challenge yung katawan ko, kaya ito tayo ngayon. Bert, bilang ikaw ang master bushcrafter sa grupo, baka pwede nga samahan mo naman kami minsan. At kailangan namin ng refresher ni Clyde eh. Oo nga. Kami ay magbabalik sa bushcrafting. Grabe si Bird, di mo pa kasi nakikita yung niya eh. Yung Galing talaga. Tsaka nakita ko yung last episode niya, may kasama siyang Oo. Pero mas maganda yung nakaraan yung magkasama kami. Subscribe tayo kay Lakwatcherong Artist. Kakaiba yung camping style niya at siya talaga parang parang siyang pinanganak para doon eh. May mga ganun talaga Ang galing, diskarte nun. Actually, nung mga una niyang video, gumagawa na siya ng ganun, pero hindi siya nagpo-focus. Oo, hindi yun yung focus. Yung pala, yun yung para sa kanya. Oo No? nga. Sabi niya nga, nung nag-bushcraft siya biglang pumutok yung mga views niya. Galing talaga. Ako, pang lang talaga ako. Pang hubaran, ganun. Hindi ako pang bushcraft. Gusto pala namin mag-thank you kay Jay. Taga-subaybay namin ni Clyde. Na nagbigay sa atin ng sarili niyang gawang bonfire ba? Bonfire. Compact na bonfire gawa sa karton na nilagyan ng tinunaw na wax. Kasi dahil sa iyo, brother, nakapagpasiga kami. Basang-basa yung mga panggatong namin eh. Hindi lang, sa kasamaang palad, di na natin kasama ngayon si Jay. Hindi ba lang kami nagkaroon ng pagkakataon na magkita ng personal. Pero birthday niya daw sa... Hindi ko alam yung eksakto, pero this coming week, ang sabi ni Madam, yung wife niya na na-meet ko dun sa place nila. Nagpunta kami sa restaurant nila. Yun na lang gawin natin, friend. Tayo dun? Parang pa mini-EB lang. Pwede, no? No? Oo. Sige, abangan nyo yan. Bilang pasasalamat kay Jay. Grabe, sayang. Hindi umabot na siya mismo yung magbigay sa atin kasi yun nga, may yun nang nangyari.
baka hindi lang nila mag-gets yung thought. Si Jay ay isang tagapanood namin ni Direk na sumubok sa pagka-camping, adventure, yung mga ginagawa namin. Pero sad to say, ay nagkaroon ng aksidente na wala namang may gusto. Kaya hindi na namin siya na-meet personally. Pero nakaka-chat ko siya at nagko-comment regularly sa mga video. So, yun. Thank you, Jay, and kay Madam sa misis niya na nagpaabot ng homemade bonfire. Uy, sana all may una, no? Si DC lagi may dalang ganito eh. Pag dineflate mo siya, napakaliit lang. Ewan ko ba, lagi ko nakakalimutan bumili. Para yung kasyang-kasya lang talaga sa bulsa ng pantalon. Kung mahilig kang matulog kung saan-saan. Alam ko dito niyan binubugahan para ma-inflate. Pero syempre, hindi ko rin gagawin dun. May laway niya na yan eh. May pump naman siya dito. Tingin ko yung link kay Onel. Talagay ko sa pin comment. Good take. Good take. Go direct! Go direct! Uy! Kumalikod na! Uy! Kumain! Kaya bumelo ka. Lapit-lapit na yan, bebeluhan pa. Yan. Bading lang ang bumubelo, pre. Yan, talaga. Sabi ko sa inyo, pag bumelo ka, bading ka. Ka talaga yan. Sayang! Sa mga campsite, sinisimulan ko lang sanayan na nakayapak ako. Basta mukhang safe yung ground. Yung pa ako kasi sus, makahiya lang eh. Dila ako pa yun eh. Makahiya? Nasanay ko kasi pre na nakayapak para magkakalyo. Oo nga, kasi pag may kalyo ka, mas Kasi yung mga trail runner pre, na nagbe-barefoot. Ganun yung practice nila pre. Oo. Para Diba? masumugat yung paa nila. Tapos eventually, mag-form ng kalyos. Mag-form ng... Walang daanan Dapat doon pala tayo. Pilapil. Oo, tara. Saka may may special energy na na-absorb yung katawan yung pag direkta nakakonect yung talampakan mo sa ground. Search mo yung pre-grounding. Ganda ng benefits niya. Kitang bayabas. Nagnakaw na naman ng bayabas. Ang team bushcraft. Tatlong piraso, tigisa tayo pre. Kunin ko na yung sa akin. Sige. Medyo hilaw-hilaw pa sa'yo, no? Oo. Tapos yung iniwan mo pre, yung hinog, sobrang hinog na tuyo na. Over. Pre, ginulog mo yung kay Onel. Pre, kunin mo yung sa'yo. Meron pa ako pre. Nel, kunin mo na sa'yo Nel. Akin talaga yung nakita. Kunin natin yung para kay DC. Pre. Wow, thank you. You're welcome. Grabe, napakabuti talaga naman. Ito yung palayan sa likod ng camp natin. May nakita lang kami kung mukhang magandang panggatong. Wala kasing kahit isa sa amin may dala ng camping stove at butane. Sana tuyo. Makaya nila dito. Yun, tuyo siya pre. Tuyo? Oo.
Akala ko nagsiselfie ka dyan, pre. Kayo ang aming si Dito lipad, pre. Ay! Aray! May sundalo yan, pre. Nakatapang na tinig. Aray! Aray ko! Sergeant! Wait lang! Nahuli ka agad ang kalaban. No? Paano kung gumagano yung sundalo natin? Nagbabaril na no? Teka! Aray ko naman! Ba't tayo dito nag-war? Buti na lang meron tayong nakaprepare na fire starter. Bulak with Vaseline. Subukan mo na to para sa pagbabalik mo may bago kang Ay, mabusa ka ba daw, Direk? Oo, kainin natin. Cebu brand. Right mango. Kalati mo pa yan. Yan. Sabi ni Direk, akin na nga. Kumayod ka ng makapal na Vaseline. Mag-iwan ka din ng huwag mo siyang basahin lahat. Pero kumayod ka ng makapal na Vaseline. Yan. Sanay dumukot. Uy! Buong vlog dito, puro kababuyan at kabadiyan eh. Dinukot yung... Oo, bilis ka. Okay na yan. Oh. Oops. Gagawa tayong stick para sa ating vegetable kebab. Dapat yan baked potato. Kaya lang nalaglag kagabi yung patatas ko. Pero buti na lang meron tayong mga extra gulay. I-stick na lang natin at iihaw para sa almusal. Nakatikim na ba kayo ng nihaw na patola? Masarap, pre. Mas trip ko siya kaysa sa inihaw na talong. Patola. Actually, mga gulay pala na ganito. Masarap pa lang inihaw eh. Lagyan ng kamatis, sibuyas, cucumber. Matay mo na lang. Ay! Kinam! Dumiretso yung Ah! Ay! What is that, bro? Instant. 4 minutes Alam nyo, lang, pre. mga pre, kung kayo nagagawa nyo lokohin ng mga audience nyo, ako, hindi ko maatim, pre. Kaya genuine yung pagkain ko, yung experience na pinapakita ko. Ayo, bush club, tapos may instant noodles, instant fukboki. Wake up call na sa akin to, pre. Dapat hindi ganun. Ako pala. Kailangan ko na talaga maging totoo sa sarili. Pero yung chowking na tabi mo. Baka makuha sa shot eh. Hindi mamaya pa yung kasunod na repetition, subukan kita. Vegetable kebab, healthy living, kuno. Masyado mababa. Ay, mataas. Medyo malayo yung ilog sa spot namin eh. Kaya magte-trekking tayo ng konti. Buti na lang meron tayong nabiling trekking shoes.
na mumurahin. Kaya hindi ko siya recommended mumurahin eh. Pero hindi, okay lang naman kung may mga item man akong mumurahin na maganda yung quality. Kaya lang ito hindi, feeling ko hindi siya tatagal. Wow! Although may kita nyo to sa TikTok ko, syempre kailangan ko ibenta. Pero sa inyo mga taga YouTube, alam nyo naman, ayaw kong nire-recomendahan kayo ng hindi quality products. Hayaan nyo na ako sa TikTok magbenta. Dito sa YouTube, garantisado yung mga nasubukan ko lang at talagang tigalidad ang inyong mapapanood. Ito na, yung Agos River. Ito yung sikat na nakikita nyo sa mga videos na may mga floating cottages. Pero dito sa part na to, wala na. Liblib na to eh. Kaya dito kami nagpunta. Buti na lang kahit medyo maulang kagabi, hindi maputik yung tubig. Ganda pa rin ang kulay niya. Malakas nga lang yung Agos. Marapids. Maganda dito. Tubing. Pero hindi, may part doon na kalmado. Doon tayo maliligo. Ito yung beach na sinasabi mo, pre. Oo nga, no? Pinong-pino yung buhangin din, no? Para siyang cold, no? Oo. Kumakain ng buhay ng manok. Napakarami niya mga ponds na kagaya nito dito sa spot natin. Kasi pag bagyuhan pala, bagyo season, umaangat hanggang dito yung tubig. Tapos syempre, kapag walang bagyo, yung mga tubig na naiwan dito, pero mga dalang isda. Kaya makikita mo yung mga ponds. Ang daming maliliit na isda. Magiging breeding ground nila. Tapos siguro pagdating ng panibagong baha, saka lang sila makakabalik sa main river. Ganda, napakaganda nitong spot. Sobrang solid oh. Ang gagawa ng pag-i-explore talaga. Ilan talaga iiwanan mo yung comfort ng pagkakaroon ng amenities, maayos na tulugan, kuryente, wifi, ganon. So hindi talaga para sa lahat yung pagka-camping sa mga raw spot na kagaya nito. Pero once na nasimulan mo at na-enjoy mo, iba yung experience at iba yung dulot niya sa'yo. Talagang masasabi mong nakapagpahinga ka. Kasi wala kang mga kasamang campers na nagpapatugtog sa speaker. Saka nagiinuman hanggang madaling araw. Pinag-lunch kami nila nakikita na balanghoy, laing na balanghoy. Kain. Kain po na. Duyan. Ito naman pangalan ko. Kasi kaya matanda. Pahinga nyo tayo, duyan. Duyan. Duyan, aba, baka Pamana. Hindi, marami akong ganyan.